position of Miss Angelica Dorte. Hope you like it all. Pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, mananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang,
lahat ng oras, sa bawat araw, kami laging tapat mong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y magpapagod, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y magpapagod, mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating inagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Tunay nga na napakabuti ng Diyos na sa atin nagmamahal. Sa oras na ito, muli tayong lumapit na may kababaang loob sa ating Diyos na buhay. Lumapit tayo sa ating nag-iisang kordero, ating Panginoong Hesus. Nawa ang Wednesday Gospel, January 3, 2024 ay magbigay po sa atin ng isang spiritual na mensahe. Ngunit bago tayo magpatuloy, tayo manalangin. Sama-sama manalangin upang hingin ang paglilinis at kapatawaran sa ating mga pagkukulang upang malayang magkaroon ng koneksyon ng Espiritu ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Karapat dapat kang purihin namang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Muli, sa 2024, ito ka na naman, hindi nagsasawang gumamit ng online upang ang bawat isa na makakarinig ay mabigyan mo ng mabuting balita na magiging kalakasan namin sa pang-araw-araw ng mga pagsubok na hinaharap namin ng Lord. Lumapit tayo na may kababaang loob, batid ng Diyos ang ating mga pagkakamali, pagkukulong sa Kanya, ang ating mga kahinat at kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang iyong bang lingkod ay humihingi sa iyo ng paglilinis sa aking isip, sa aking mga maling ginawa, kinilos, sinabi. Panginoon, patawarin mo po ako. Linis mo po ang aking puso upang sa ganun malayo mapuspos ang iyong banal na Espiritu. Itago mo po ako sa iyong liwanag upang sa ganun tanging ang iyong mensahe lamang ang mabigyan ng papuri. Muli, the wisdom, the discernment, and the fruit of the Holy Spirit. And not my will, but your will be done, my Lord. Kayo din po panalangin ko sa makakarinig ng Wednesday Gospel, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napagod kami buong araw, physically but spiritually, Lord. Karoon sana kami ng fighting spirit. Upang sa ganon, maglaho ang kapag-karoon namin physical at magkaroon kayo ng kalakasang spiritual. At ano maging hadlang sa Facebook Live ito, in Jesus' name, pinakasal ko po sa pangalan nito. Patuloy po kayong kumilos, ang iba na Espiritu. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray.
nawa may sa puso namin ang iyong mensahe. At sa panahon nitong Lord, ikaw ang maitaas. Lahat kami makasalanan, lahat kami magpapakumbaba. Walang mayaman, walang matalino, walang may kapangyarihan. Hindi lahat kami ay mga alipin mo na nakikinig sa iyong mabuting balita. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagsasawa na kami pakainin ng iyong spiritual na pagkain. Ang lahat ng ito, dalahin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, sa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin naman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Muli ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Ang kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako pinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakilala noon. Pagkamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati na nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakilala noon, ngunit nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo. Okay. Sa po pinagpalang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel. Sumayin niyo po ang kapayapaan at maraming salamat sa Panginoon sapagkat ang pagninilayan po natin ay ang January 3, 2024 Wednesday Gospel. Mamaya po, yung January 4, 2024 Thursday Gospel. Mamayang gabi na po yun. No? So sa ngayon po, pagnilayan po natin yung mabuting balita. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita online kamukha po ng Facebook Live. And of course, ituring po natin itong bilang spiritual nating pagkain. Na kahit anong ginagawa natin, para maroon po tayo, ma-bless po tayo. No? Kailangan po natin makarinig ng mabuting balita kada araw. Sa kabila ng mga kapaguro natin physical, mga pinagdadaanan natin pagsubok, kailangan natin yan. Pampalakas sa ating spiritual na kaugnayan sa Diyos. At of course, bilang na rin pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi lang physical na pagkain ang ating dapat ipinagpapasalamat, lalo ng spiritual na pagkain. Amen. And of course, naniniwala ako ng Panginoon ay magpapagaling online. Kaya ang mensahe niya ngayon sa atin, dapat i-focus lang natin, no? Kalimutan mo muna yung mga gumugulo sa isip mo. Kumbaga, maganda ang pagkain spiritual, yan sa atin ng Panginoon. At ako nga po pala, Sister Angelica, mula po sa Bulacan, at ako po isang Katoliko. At ang Facebook Live ito, nagsimula no pang August 5, 2019. Salamat sa Diyos.
patuloy pa rin yung ginagamit ang Facebook Live para sa atin, no? Para sa buong mundo. Alam naman natin ang Facebook, ang social media, ang Facebook, hindi lang yan sa Pilipinas. Pwede nyo i-share sa mga kaibigan nyo abroad. Yun nga po pala isa. Sana po i-share nyo ang Daily Gospel para po sa kapurihan ng Panginoon. So, balikan po natin yung kaninang binasa na Wednesday Gospel, January 3, 2024, tungkol sa ang kordero ng Diyos. Ang pagbasa ay mula kay San Juan, chapter 1, verses 29 to 34. Alam niyo po yung ano ko itong ang kordero ng Diyos. Naalala ko bigla, yung pagtuwing linggo, nasisimba po tayo, di ba? May part po ng misa doon na bago po tayo mangumunyon, tayo po'y kumakanta ng kordero ng Diyos. So, siguro naman po bilang mga Katoliko, alam na po natin yung kanta na yun. No? Ano bang kanta na yun? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pagkaloob mo sa amin, inuulit pala yun. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Amen. So, alam niyo po, the best talaga si God, no? Si God the Father, the best siya. Kumbaga sa tatay, di ba, ang sarap may spoiled sa tatay, lalo na kung ikaw ay anak na babae. Amen. Ibang tipong pag sinabi mo kay papa, kay daddy, kay tatay, ang naman, daddy, pengi naman ganito. Daddy, punta naman tayo sa ganito. Papa, ano naman, bilhin mo naman po ako ng ganito. Amen. Okay, mga simple, papa, pakis naman po, payakap naman po. Papa, kwentuhan naman po tayo. Masarap po, di ba? Kasi ang tatay natin, ang tatay natin dito sa mundo, they will give everything and anything para sa kanilang anak. Kaya nga may mga tatay pa na nag-a-abroad OFW. Sinasakripisyo nila yung kanilang time, effort, para magtrabaho abroad, para maibigay ang the best sa kanilang mga anak. Iba ang tatay. Ang tingin natin sa tatay, sila yung family man, head of the family. Iba kasi sabi nga ang tatay ang haligi ng tahanan, samantalang ang ina ang ilaw. So, pag sinabi mong tatay, how can you describe your father? Ano ba, si tatay mo ba ay ibang tipong responsable, masipag? Si tatay mo ba ay tomador, naninigarilyo? Hindi ba? So, pero ang point dito is, iba ang dating ng isang tatay, ng isang ama. Kamukha ng ama natin sa langit. Talaga namang iba siya. Hindi natin matatawaran ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, sabi nga dito sa binasa nating gospel na kinabukasan, di ba, nakita agad ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. At anong sabi ni Juan? Ito na yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Alam niyo po, kung hindi po namatay o ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, wala po tayong karapatang lumapit sa ating Ama sa langit. Kasi wala namang pong maihahandog na kahit ano sa mundo o kahit sinong tao sa Diyos para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya hindi biro ang ginawa ng Panginoong Jesus bilang maging kordero. Amen. Kumbaga masasabi natin na ang Panginoong Jesus, ipagtanggol natin siya. Kapag siya'y nililibak ng mga ibang sekta, sinasabing siya'y tao lang, na si Kristo ay ganito lang. Parang ang sakit. Pagkatapos ng ginawa ni Kristo na ibigay ang kanyang buhay, sasabihin mo tao lang, sasabihin mo na ganito lang siya. Amen. Parang parang bang tayo nga yung mga anak natin, kung ipagtanggol natin, gano'n na lang lalo ng mga nanay, di ba? Saktan mo na ako, wala yung anak ko. Kaya dapat mas lalo natin ipinagtatanggol ang ating faith as Catholic. Huwag tayong papalag na ituturing lamang na isang propeta ang Panginoong Jesus, na isang tao lamang. No! Because
ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ay 100% na Diyos at 100% na tao. Ayan nga yung misteryo ng ating pananampalataya na hindi maintindihan ng iba. Amen? Diba sinaririnig natin sa simbahan, pahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya nga mystery hindi mo maipaliwanag. Marami tayong tanong sa isip natin na hindi lahat masasagot natin. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Bakit ganito ang plano ko? Hindi nasusunod. Bakit? Ang bait naman ako sa kanya. Bakit niya ako inalang niya? O bakit ganito? Tagal-tagal kong gustong magkaroon ng anak, na magkaanak ako, nalaglag. Maraming tayong bakit. Limited lang yung ating isipan. Tanging ang Diyos Ama lamang ang makakasagot kung bakit nangyayari sa atin, yung nangyayari sa atin ngayon. Kung bakit naglilingkod ka naman sa Diyos, may sakit ka. Kung bakit naglilingkod sa Diyos, na-operahan ka. Amen? May mystery sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen po. But of course, pag sinabing kordero, ito yung natatanging alay. At sino tayong mga makasalanan para alayan ng Diyos Ama ng isang kordero? Amen? Lahat tayong makasalanan, tapos bibigay pa rin sa'yo yung pinaka-the best na alay. Parang si Cain, tsaka si Abel. Talaga namang nakita ng Diyos kung sino talaga nagbibigay ng magandang handog sa Kanya. At doon siya napiplease. Amen? Kasi talaga ng mga panahon ng mga ninuno natin, talaga naghahandog sila ng the best. The best na, di ba, hayop para sa Diyos. Pero ngayon, gagawin pa ba natin yun? Na kapag tayo nagkasala, ay maghandog ako ng the best na ganitong hayop. Sa dami pa naman ng kasalanan natin sa isang araw, baka maubos yung halaga mong hayop dyan. Kakahandog. Amen. Pero, kung isipin mo, no, kordero, the best yung minibigay sa ating mga makasalanan, bakit tayo hindi makapagbigay ng the best sa Diyos? Bakit parang ang binibigay natin sa Diyos bawat araw, tira-tira na lang. Tira-tirang oras, tira-tirang, di ba? Kung tutusin, lahat naman ng meron tayo, nagawa natin ngayon, lakas natin, galing sa Panginoon. Pero ba't hindi natin maibalik sa Kanya? Hindi naman naghihintay si Lord ng quantity, but the quality of time. Yung bang, minsan lumalagpas isang araw na hindi tayo nakakapagdasal sa Panginoon, hindi tayo humingi ng tawad. Amen. Samantalang, everyday, tinatry ni God na ibigay sa atin yung the best. Ano na nga yung the best? Minsan nga yung the best na ibinibigay sa atin ni God, libre. Libre magpatawad, libre wag mainggit, libre magpakumbaba. May quality May quality ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pero hindi natin pinapansin. Ano pinapansin natin? Yung gusto natin. Ay Lord, ayoko niyang hinahandog mo sa akin. Ito gusto ko Lord Ayoko niyan. Di ko yung type Lord. Ito gusto ko. Hindi naman magbibigay si Lord sa atin ng cheap lang na blessing. Yung makakita ka nga lang kahit nakasalamin ka na ngayon, the best na handog ni Lord dyan. Marami sa ospital, bulag na. Maraming makikita mga kapwa mo, hindi na makakita. Siguro, tayo pagka pipiliin ka 1,000,000 o babulag ka. Pipiliin natin yung hindi tayo mabulag. Ano ko pera, kung bulag naman ako. Ibang minsan din natin napapansin na may best, the best, yung handog. Parang meron tayong spiritual na kordero na ibinibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin pinapansin. Kasi nakatuon tayo sa mga material na bagay, yung may mga value sa mundo. Hindi natin alam na yung magkaroon lang tayo ng peace of mind, magkaroon lang tayo ng pangunawa sa ating kapwa, pagpapatawad. Hindi. Yun ay maihahandog natin sa Panginoon, maibabalik natin sa Kanya. Hindi naman naghihintay si Lord ng material na bagay Ari niya yan. Yung mga yaman na yan, wala yan. Yung mga katanyagan, katalinuhan, wala yan. Sabi nga, ang katalinuhan sa harap ng tao, sa tao, kamangmangan sa harap ng Diyos. Ang karanyaan sa harap ng tao, kadukhaan
sa Diyos. Sa ating buhay, ang Panginoong Jesus, kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan. Tayo pwedeng lumapit sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus, anytime, magsisi. Kaya nga, nanggagalaiti sa galit ang diablo dahil hindi siya pwedeng lumapit sa kordero eh. Kasi hindi naman siya maghihingi ng kapatawaran eh. Sentensyado na siya eh. Amen. At yung kordero na yun, ino-offer sa lahat. Sa lahat. Walang bayad. At anong sabi pa doon? Kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin. Na kapag lumalapit tayo sa kordero, dapat meron tayong, alam mo yun, yung nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng habag sa Diyos. Amen. At ano sabi doon? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa lipunan, maawa ka sa amin, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang kordero ng Diyos na to, inihandog ito sa atin ng Ama para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Huwag tayo mag-worry. Alam niyo, sabi nga, kung yayaman lang tayo sa pag-aalala, pagiging warrior, ay, mag-alala na tayo, no? Baka yung maliit lang na bagay, ano ka na worry ka na Sabi nga ng Panginoon, yung pagiging, yung bagay na dapat nating ika-worry sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, huwag mong i-worry yan kasi hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas o mamaya. Pino-worry mo na yung pang isang linggo. Sapat na itong araw na bawat araw. Sapat na yung bawat araw na yun, nung ka mag-focus, ano ba dapat ang gawin, ano bang problema, ano bang dapat i-solve. Yun lang. Kasi, ayun ang kordero ng Diyos, nagbibigay siya ng kapayapaan sa atin Amen. Kaya kailangan, napop na isa sa puso natin yung kapayapaan na kasi, hindi ba ang Panginoon Jesus na siya binyagan sa Ilog Jordan? Di ba bumaba yung kalapati as a symbol of the Holy Spirit? At nakapayapaan na isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu. Naranasan mo ba na may problema ka, pero payapa ka? Naalala ko na naman, yung si Kristo ay nasa bangka at kasama niya kanyang mga alagad. Pumasok ang pumasok ang alon, dagat dun sa loob ng bangka. Malakas ang hangin. At tataranta yung mga alagad na sabi niya, Panginoon, gising po kayo at tayo lulubog. Ano sabi ni Kristo? Ano ba kayo? Kasama ko na kayo. Ayan magkadikit na tayo. Tatakot pa kayo. Ganon tayo minsan. Hindi natin binibigyan ng magandang value, meaning, ang pagiging kordero ni Kristo. Nasa buhay natin, nandiyan na si Kristo sa bangka ng ating buhay. Amen. Kaya dapat tayo ay lumalapit sa Kanya na may kababaang loob. Lagi tayong humihingi ng habag, ng awa. Kasi talaga namang nabubuhay na lang tayo sa habag ng Diyos Amen. Kaya ngayong bawat araw na nag-e-exist tayo sa mundo, pasalamat tayo sa Panginoon. Hindi natin deserve mabuhay bawat araw. Kasi nga, lagi tayo nagkakasala. Pero, amen. Regaluhan ka, bigyan ka ng isang Diyos Ama, ng isang Panginoong Jesus. Dahil mo pang mayaman. Dahil mo pa nanalo sa loto. Kasi sa ating mga tao kasi, ayun nga, nabubuhay tayo through yung nakikita, no? Sabi nga, live by faith, not by sight. Tayo, nabubuhay tayo sa by sight ito yung the best. Kasi nakuha ko yung the best cellphone, the best na sing-sing, the best na damit, the best na education, the best na bahay. Yun ang pamantayan ng the best sa atin hindi. Sa Diyos, hindi naman yun Lahat yun mawawala. Lahat yun naluluma. Pero ang kordero ng Diyos, laging, diba? Laging bago, laging malakas. Sana yun yung natin, Laging natin iniisip na, kaya ang kordero ng Diyos, ang Panginoon, kailangan ko sa aking buhay. Kapag meron tayo nun, pag si Kristo ay nasa atin, ba? Sabi nga,
ang sino mang nakipagkaisa sa kay Kristo ay isang bago nang nilalang, wala na yung kanyang dating pagkatao. Kaya kailangan nga tayong mabinyagan sa Holy Spirit. Bukod dun sa binyag natin nung tayo ay yung sanggol tayo, yung mga ninong at ninang tayo. Kaya wala pa tayo isip nun baby pa tayo Kaya nga tayo, di ba, naging Katoliko. Pero ngayon malalaki na tayo, dapat bibinyagan tayo sa Holy Spirit. Kaya nga may mga LSS, Life Spirit Seminar. Tama ba yun? LSS na? Ayos, sabagay ako, na rin ako yung seminar na yan. Ang napunta sa akin, yung God's Love. At maganda siya. Sana sa mga parokya nyo, itanong nyo, kailan po ba magkakaroon doon ng Life Spirit Seminar? Mararanasan nyo na yung pagbaba ng banal na Espiritu, nararanasan nyo yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kailangan natin yun. Kailangan natin yun kasi lagi naman sinasabi ng Panginoon na, Oy, ikaw, Sister Maria May, Brother Dominic, Brother Noel, ikaw hindi ka lang katawang lupa, meron kang espiritu, may kaluluwa ka. So kailangan yung espiritu natin, ina-active natin. Kasi nga, nasa spiritual battle tayo between good and evil, flesh and spirit, Holy Spirit. Amen. Kamukha ni Juan Bautista na binanggit dito sa Mabuting Balita. Siya yung nagpatotoo sa Panginoong Jesus. Nakita niya kung paano bumaba ang Espiritu Santo, bumubuhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa Panginoon. Amen. Mahirap kasi maintindihan yung Holy Spirit na yan kung hindi tayo lumalapit talaga sa Diyos. Kung wala tayong prayer time, hindi tayo nagdadasal sa Diyos. Mahalaga kasi yung prayer. Sa totoo lang sa bawat araw, mahalaga yung prayer. Siguro, pagka nakausap mo, yung pinaka-paborito mong artista, ay nako, magse-selfie ka. Talaga namang, di ba, ipopost mo na yan sa Facebook mo. O kaya nakausap mo yung crush mo, nakausap mo yung professor mo. Ibig sabihin, mataas sa tao, gusto mong tao, mahal mo na tao, nakakausap mo everyday. Hindi ba sa damdamin mo? How much more kaya yung Diyos? Ang hindi ka makipag-usap, ang kordero. Yung makakausap mo yung presidente ng Amerika, presidente ng ganito. Hindi ba? Nakaka-proud. How much more po kaya ang Diyos? Mahirap kasing i-online yung ating spirit kung mismo tayo nag-offline sa Diyos. Kailangan malakas yung ating internet, spiritual internet, wifi natin sa Panginoon. Walang bayad. Hindi ka kailangan magpa-load. Kaya nga pag tayo nagdadasal, tayo nakikipag-usap sa Diyos. At gusto natin sagutin tayo ng Diyos, magbasa tayo ng Bible, kaya makinig tayo ng mga ganitong online na content about gospel. Amen. Kasi itong 2024 na to, pang ilang araw na tayo ngayon, di ba? Pang-apat na. So, masasabi natin na dapat nag-i-improve na tayo when it comes to communication kay God. Sa totoo lang, baka masarap kausap si God sa panalangin. Kasi nasasabi mo sa kanya lahat. Wala ka mailihim Alam niya kung nagsisinungaling ka, alam niya kung totoo yung sinasabi mo. Actually, bago pa tayo magdasal sa Panginoon, alam na niya kung ano sasabihin natin. Alam nga niya yung pinagmula natin, yung simula natin hanggang wakas natin. Kaya lang napakabuti ng Diyos, gusto niyang madinig. Ano bang gusto mo? Kasi nga meron tayong free will May free will tayo Biro mo isang kordero ng Diyos, anong gusto mo? Anong gusto mong sabihin? Amen. Kasi, Lord, ikaw po yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan Lord, give me peace of mind. At ganito ang nangyayari, sa ating pananalangin, bakit hindi siya minsan nag-work? Bakit dadalangin naman ako ng ganito Ba't hindi nangyayari sa buhay ko? Kasi tayo din yung mismong kumukontra sa ating panalangin. Sinasabi mo, Lord, bigyan mo ako ng kasang loob para mapatawad ko yung nagkasala sa akin. Tapos pag nakikita mo, nahihinis ka. Hindi ba? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi natin makamtan ang ating sagot sa ating panalangin kasi meron din tayong pagkukulang. Kumbaga, hinihingi natin yung panalangin natin ngayon, pero pag nandyan na, hindi tayo kumikilos.
Lord, tulungan mo ako. Ayoko na magsigarilyo. Sawa na. Ano na ako. Ayoko na. Nakakatulog na ng sakit sa aking baga. Pagkatapos, pag nakakita ka ng sigarilyo, kahit yung pakita ng sigarilyo, meron ng larawan ng mga cancer dyan. Kahit ang mahal-mahal na ng sigarilyo, sige ka pa rin. Sana yung pinabibili mo ng sigarilyo, itinulong mo lang sa kapwa mo. Ay, ako, nakakain pa yung kapwa mo. Amen. Kaya nga, ang kordero ng Diyos, malaki ang role natin yan kasi ang ino-offer niyan, buhay na walang hanggan eh. Hindi na tayo ipinako sa krus. Hindi na tayo nilibak ng tao. Ginawa na lahat ng Panginoon. Nagtagumpay na siya. Kaya nga, Jesus Christ, a victorious God. Nandito tayo ngayon. Kompleto na. Open notebook na. Open book na ang Bible. Nangyari na yung Old Testament, New Testament, nasa Revelation na tayo. Kumbaga, alam na natin yung sagot sa examination. Kasi, kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesus, ang ating divine healer, ang ating, di ba, teacher. Kaya tinatawag siyang teacher, rabbi, o rabbi. Amen. Dapat natututo tayo sa Panginoon. Kaya nga, maganda na nakakarinig tayo everyday ng gospel. Kasi nare-remind tayo eh. Nakakalimot kasi tayo eh. Amen, nakakalimot tayo. And, ang salita ng Panginoon, di ba sabi nga niya, kayamanan niyan. Maglalaho lahat. Maglalaho yung mga kinababaliwan nating mga internet, mga cellphone, mga kung ano man yung mga material na wala lahat siya. Pero kahit isang salita ng Diyos, hindi maglalaho kailanman. We should know lang yung priority natin sa buhay. Maging sigurista tayo. Marami tayong kakilala na, ay, lakas-lakas, maya-maya, patayin na. Nadala kaya nila ang kordero ng Diyos. Amen. Dapat nga, sabi nga, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Dapat nga itong kordero na to, kahit once a month, nilalapitan natin para tayo humingi ng kapatawaran through, ano yung sacrament natin? Pagsisisi, no? Confession. Bakit nga ba, and sorry to say, no, pero bakit kaya tayo bihirang-bihira ang lumalapit sa pare para magkaroon ng confession? Ano ba meron? Nakakatamad bang lumapit? Ang alam ko kasi, pagkatapos magbisa ng isang pare, pwede mo siyang lapitan eh. Pwede mo siyang i-approach niya, Father, pwede po ba ako mag-confess kahit sandali? Hindi ka naman tatanggihan yan, bawal sa kanila tumanggi. At hindi naman nila i-chismis kung ano sasabihin mo sa kanilang kasalanan. Lumalapit tayo sa kordero ng Diyos. Hindi kasi sapat yung humihilan tayo na kapatawaran ng yung sarili lang nating Lord, patawarin mo. Maganda yun, no? Pero sa atin, as Katoliko, kailangan nandun yung pare kasi siya yung inanoint ng Diyos na gamitin eh. Instrumento eh. Diba? Diba may sinasabi yung pare na nagbibigay siya ng galing sa Panginoon ng pagpapatawad. Amen. And of course, itong kordero ng Diyos na ito, dapat nating isipin lagi na bukod sa nagbibigay siya ng kapatawaran, ibang pag nasabi mo na sa pare yung kasalanan mo, di ba nagkakaroon ka na ng kapayapaan? So, totoo yun. Totoo yun. Na nagkakaroon tayo ng kapayapaan pag nasabi mo na yung mga kasalanan mo at naniniwala kang pinatawad ka ng Diyos. Totoo yun. Kaya marapat lamang na bigyan natin ng halaga. Marami kasing mahalaga sa buhay natin eh. Mahalaga natin yung pamilya natin, mahalaga yung mga properties natin, mahalaga yung buhay natin. Pero merong diyang mas mahalaga na hindi natin binibigyan ng halaga. Amen. Dapat sinabi sa'yo, ano ba talaga sa buhay mo ngayon? Ay, yung anak ko, ang asawa ko. Dapat, ang mahalaga sa buhay mo ngayon, ang Diyos. Pangalawa na lang yan, yung asawa mo, anak mo. Kumbaga, yung pag-ibig mo sa Diyos, nag-aalab. Ngayon, magbubunga yun, no? Yung unconditional love mo kay God, magbubunga yun. Tsaka mo matututunan mahalin ng iyong asawa, anak, nanay, tatay. Kasi nandun na yung pag-ibig mo sa kordero eh. Amen. Kaya marapat lamang na sino yung naghahari sa ating buhay, sa ating puso. Kung maglilista ka, maililista mo ba na kordero?
Ang Panginoong Hesus, ang Diyos, ang number 1. Pangalawa na kung sino na gusto mo pangalawa. Pero hindi pwedeng mahuli sa gitna. At hindi pwedeng wala ang kordero ng Diyos sa ating buhay. Bawat hininga, bawat, di ba, tulo ng pawis natin, si God ang nagsusupply niyan eh. Nire-remind tayo na itong nakaraan lang na Pasko, yung tungkol sa pagsilang ng Panginoong Hesus. Di ba? Ang Mesiyas. Ang kordero ng Diyos. Kaya, kapag tayo ay nasa simbahan at sinasabi natin yan, isa puso natin. Kasi minsan pag nasa simbahan tayo, parang ano na lang, parang sinakulo na lang. Yung bang, namin sa masalangit ka, bawat dasal na bibigkasin natin, isa puso natin yun. Kasi nasa tahanan tayo ng Diyos eh. Amen? Pagka-joking ka, pataasan ng score, pagandahan ng boses. Kapag nasa simbahan, kanta kung kanta. Kahit sintonado, no? Kasi kamukha ng kordero ng Diyos, minsan di ba binabanggit lang yan, binabasa, kordero ng Diyos, pero pag yan ay kinakanta mo, mas nakakalugod yan sa Diyos. Para yung Ama namin, pwede nating Ama namin sumasalakit, pero pag kinanta mo yan, talo yung nakakalugod. Ang sarap niya pakinggan ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka, di ba? Kaya pagka nasa simbahan tayo, kailangan maging attentive tayo. Kailangan sumasagot tayo ng amen. At saka pala, no, ma-remind ko lang, no, ang napapansin ko, ito eh, kasi meron po kaming kaibigang pare eh. Kapag tayo po ay kumakanta ng Ama namin, huwag po tayong maghawak kamay. Dapat po naka-prayer position lang. Tsaka hindi yung kamay bawa, manta ka ng Ama namin, yung kamay mo parang nakasahod na dalawa. Hindi. Ang tama po doon pag kumakanta tayo ng Ama namin, naka-prayer position lang. Amen. Tsaka pag sinasabi ng pare, sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Sumagot lang tayo ng sumayin niyo rin. Huwag tayong mag-hand gesture na parang binabalik natin. Di ba? Ganun tayo. Sumayin niyo ang Panginoon, tapos nag-hand gesture tayo na parang ibinabalik natin doon sa pare. At sumayin niyo, hindi. Ibinigay na nga sa atin eh. Sumayin niyo, ibinigay na yung kapayapaan sa atin, tanggapin natin. Hindi yung binabalik mo doon sa pare. Yun ang mga isa sa mga sinabi sa akin nung kaibigan namin, pare. Diba? At sumayin nyo ang kapayapaan, huwag ka mag-hand gesture ng babalik mo doon at sumayin. Hindi, binigay na sa atin ang kapayapaan ng Kristo. Tanggapin natin. Amen. Yun yung mga usually na hindi natin dapat ginagawa kapag tayo ay nasa simbahan. Amen. So, ang kordero ng Diyos ay mahalaga. Ang kordero ng Diyos dapat araw-araw nandito. Dapat tayo din, naghahandog din tayo sa Panginoon. Nung the best. Kaya nga sabi, di ba, ano man ang yung ginagawa, gawin mo na parang hindi ka sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Naglalaba, nagluluto, nakikinig, kahit anong ginagawa natin, isipin natin na inihandog natin sa Diyos yun. Yung pinaglulutuan mo, hindi yung anak mo, hindi yung asawa mo, si Kristo. Para bigay mo yung the best. Sa opisina ka, galit ka sa boss mo, nabibwisit ka, isipin mo si Kristo yun para magawa mo yung the best mo. Amen. Kasi talagang maganda ang ino-offer sa atin ng Diyos. Ang ating Ama, ang Panginoong Hesus ay kanya ibinigay. Ano pa? Ino-offer niya tayo ng langit. Ng heaven. Kung ano ang ibini-offer niya kay Jesus Christ bilang anak niya, ganun din tayo. Si Kristo nga, perfecto na eh. Ibinigay ang langit, binigay yung ganito. Tayo pa kaya makasalanan, pero binibigyan pa rin ng chance na mapunta sa langit, na magkaroon ng kapayapaan. It's a matter of choice. Sa buhay natin, dalawa lang ang pwede natin pagpilian. Hindi ka pwedeng gumitna kasi magiging balimbing ka. Sabi nga ng Panginoon, kung mainit ka, kung malamig ka. Ayaw ni God ng maligamgam. Isusuka tayo ng Panginoon. Kung gusto mong gumawa ng tama, gumawa kang tama. Kung gusto mong gumawa ka ng mali, pwede hindi ka pwedeng gumitna. Amen. It's just a matter of evil, good and evil. Nag-aaway ang dalawang yan. Flesh and
The Spirit, the Holy Spirit. Pero salamat sa Panginoon, may kordero. May kordero. So, next time ha, pagka sa linggo ha, pag kinanta nyo yung kordero na yan, talagang with feelings. Talagang sinasabi ng damdamin mo, ng boses mo na, talagang ito yung kordero ng Diyos. Salamat, sapagkat dahil sa Kanya, nakakalapit tayo sa Ama para humingi ng kapatawaran. And of course, with humility, no? Maawa ka sa amin. And we're always seeking for the peace. For the peace, sa kapayapaan. Amen. Hindi naman dumating ang Panginoong Yesus para maghari ang kasamaan. Hindi. Para at peace tayo kasi nga, may problema ka na nga, paproblemahin mo pa ano magiging resulta, no? Kapag may problema tayo, we have to be positive. Outlook. Wala kang pera, bukas magkakaroon akong pera in Jesus' name. Wala kang syota, bukas magkakaroon ako syota. Amen. Yung bang, yun na nga wala na nga, tapos hindi tik-tik mo pa sa sarili mo, wala. Hindi, wag mo underestimate ang plano ng Diyos sa atin. May mga bagay tayo biglang masusurprise. Hindi ba? Gusto mo mag-abroad, di ka makapag-abroad. Huwag mag-alala, baka, kaya ka ayaw pag-abroad, baka babagsak yung aeroplano at mamamatay ka. In a way na, kapag meron tayong pagsubok, dapat nandun yung kordero ng Diyos nagbibigay sa atin ng kapayapaan Amen. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin lumikha ng mundo, ng tao, ng hayop. Diba? Kung sa atin ng Diyos, sino ang laban sa atin? Amen. Of course, natural lang sa tao yung natatakot, nag-worry. Natural yung tao tayo Pero ang hindi natural, kilala mo na ang Diyos, mas naghahari pa rin yun. Amen. Kaya nga, di ba, worries, anong katapat? Magkaroon ng peace of mind. Peace of mind na kahit anong yaman mo, di mo mabibili. Dami mo na ang pera Kailangan mo pa ng gwardya. Kailangan mo pa ng proteksyon, baka makidnap ka. But the peace of mind na mula sa kordero ng Diyos, di mo kailangan yun. Hindi natin kailangan yun. Kaya dapat patuloy nating isipin na sa buhay kong ito, sa bawat araw na pinagkakaloob ng Diyos, dapat binibigyan natin ng halaga ang kordero ng Diyos. Dapat lagi nating iniisip na kapag ito'y nawawala sa atin ng kapayapaan, nananakaw. Nananakaw na isang diablong talo na. Talo na ang diablo Matagal na, no? Ever since na namatay at muling nabuhay ang Panginoon. Kaya lang, tayo natatalo kasi nga yung free will natin ipinagkakaloob natin sa diablo. Pinipili natin ng magkamali, magkasala. Hindi man tayo pipilitin ng Diyos kasi nga tayo hindi tayo robot, no? Binigyan tayo ng kalayaan. Ayan ang kabutihan sa Panginoon na eto, buntis ka ngayon, papalaglag mo, umili ka. Amen. Kahit naman tayo hindi nakakilala sa Diyos may mga consequences na kaagad yung ating mga decision making. Di mas lalo na kung kakilala natin Panginoon. Yung madidiligan tayo yung ating spirito lagi ng kanyang pangaral. Pangaral ng isang amang nagmamahal na ayaw tayong mapahamak ng Diyos. Sapagkat ang kanyang binibigay sa atin sa buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10, anong sabi ni ng Diablo? Ako'y dumating para nakawin, sirain, patayin yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. So nawa maano natin, mabigyan natin ng halaga ang inihandog sa atin ng Panginoon sa John 3:16. Ang kordero ng Diyos. Magkaroon po tayo ng prayer. Pusing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo po na ikaw ay kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patuloy kang maawa sa amin. At muli, ang kapayapaan na lagi namin piliin na makamtan. Lord, sino po mang nagkakaroon ng kaguluhan sa isipan, walang peace of mind, Lord, dinadalangin ko na
Ibaba mo sa Kanya banal na Espiritu at ipaisip mo sa Kanya na ang isipan niya, ang ating isipan ay battleground ng Diablo. Nawa, mga good thoughts, positive thoughts, ang ipatulong mo po sa aming Panginoon. Lalo na yung mga taong gusto nang magpakamatay, gusto nang pumatay, wala nang pag-asa sa buhay, Lord. Dinalangin namin sa Kordero ng Diyos na maawa ka at ipagkaloob ang kapayapaan. Maraming po salamat, Panginoon, sa buhay na inalay mo upang kami makalapit na may kababaang loob sa Diyos at makahingi ng kapatawaran. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang kapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami pahintulo sa tukso at yadyan mo kami sa lahat ng masama. Muli, Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin, sa pagpapahalaga sa Kordero ng Diyos. Na sa buhay po namin, ito dapat number 1 na binibigyan namin ng halaga. And in Jesus' name, ano man ang karamdaman natin, physical at spiritual, ang Kordero ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kagalingan. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Isang Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin kung gaano namin dapat bigyan halaga ang Panginoong Jesus na Kordero ng Diyos. Muli, kung hindi niyo po naabutan ng umpisa ng Wednesday Gospel, pwede po kayo pumunta sa timeline ko at panoorin uli. Pakishare na lang po for the glory of the Lord. And of course, mamaya po, kasi meron po kami cell group ngayon, first cell group namin. So, yung January 4, 2023, Thursday Gospel. Mamaya po siguro, hindi ko po ano, siguro mga 9 or 8 or 10. Basta, isusunod ko po yung i-Facebook live. So, inibitahan ko po kayo mamaya. Maybe, malabo yung 8 eh. Nasa cell group pa ako yan. Maybe 9 or 10. No, para makumpleto po natin yung Gospel for this week. Okay? Ang Thursday Gospel po ay mula sa pagbasa kay Juan, chapter 1 verses 35 to 42. Ang unang mga alagad ni Jesus. Yun po yung gospel natin today. January 4. Amen. And of course, next week, magkakaroon po tayo ng mga guest preacher na kung saan sila naman po ang bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng reflection. Ako naman po yung magiging host lang nila. Pero pag wala po tayong guest preacher, ako po ang iyong lingkod ang ginagamit ng Diyos para magkaroon ng pagbubulay-bulay sa salita, ang sa mabuting salita. Amen. Sandali lang po. Okay. Mas may cellphone pang isa. Ito. Ayan. Alam po nyo, ang Kordero ng Diyos sa buhay natin, dahil pa natin ang tumama sa loto kapag yan po talaga ay sineryoso natin. Amen. Nawa, patuloy natin isipin na pag ang Diyos ay nasa sa atin, yun na yun.
Diba? Kumpleto na yung ating buhay. Kasi pag wala talaga ang Diyos, incomplete tayo incomplete Kasi ang Diyos ang kukumplete ng lahat. Na mawala man ng lahat, basta nandiyan si Diyos, ang Diyos, ang kordero ng Diyos, ay nasa atin ng Panginoon. Tingnan mo naman, kung kailan ako magpapatugtog, tsaka naglo-loading yung cellphone ko. Okay, ito po yung last song. Wait. Pakinggan po natin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan, maawa ka sa amin. Amen. So, hintayin po natin, naglo-loading pa ang aking cellphone para sa music. Hello. Ayun po, huwag po sana natin kalimutan ng magdasal bago matulog. Magpasalamat sa kordero ng Diyos sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin. Amen. Ayaw talaga. Ayaw talaga mag-load. So, try pa natin itong isa. Sana gamitin natin yung social media natin. No? Okay, try ka pa yung isa. Sige, ito na lang. Oh, nag-loading talaga siya. Okay. Try natin ito isa. Ang bawat baso ng tao ay siksik sa vitamin C, D, and zinc. Pag nakikita ko ang mga ngiti nila, yan ang best part ng araw ko. Pero ngayon, may nawawalang ngiti na naman. Maraming pong salamat and to God be the glory.